Kapansin-pansin ang paglobo ng yaman ng ilan sa loob ng 4 hanggang 6 na taon. Ang iba nga, hindi lang dumoble. Narito ang agenda report ni Hannah T. Kung doble ang kay Zubiri, 4 times naman ang paglobo ng net worth ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Nasa 58.3 million lang kasi ito noong 2020. Ngayong taon, umakyat ito pa 244.9 million. Nasa 160,000 pesos lang ang idineklara niyang residential property. Pero ang kanyang cash, jewelry, investments at iba pang mga kagamitan, gaya ng firearms, nasa 256.8 million in total. Lumobo rin ang liabilities ni Lacson pa 11.8 million na nasa 460,000 pesos lang noong 2020. Stockholder siya ng 4 na kumpanya, kabilang ang San Pedro Calungsod Medical Center. Tumaas din ang net worth ni Senator Bam Aquino mula 2018. Nasa 86.6 million ang itinala niyang net worth ngayong taon na may pag-aaring 7 residential properties. Meron din siyang bonds at stocks at ilang mga kagamitan at 3 sasakyan na in total ay nasa 47.3 million. Ang net worth ng mag-asawang Marcos, Lisa at Bongbong Marcos, tumaas ng 1.2 billion pesos. Galing ano? Eh magkano lang ang sweldo ng presidente? Sabihin natin 600,000 times 12. That's 7.2 million isang taon times 3. And that's 21,600,000 times, gawin na natin 4 na taon times 4. And that's 28,800,000. Di wala pang kalahating bilyon. Imagine. Tapos isama mo pa yung i-times 2 natin, sabihin natin pareho yung pareho yung sweldo nilang ang income nilang mag-asawa. O times 2, oy 57,600,000 lamang sa loob ng 4 na taon dapat yan. Imagine, umakyat ng 1.2 billion? Wow! O saan galing ang kanilang salapi? O bakit hindi sila imbitahan at imbestigahan din ng mga orokan dyan sa mababang kapulungan? Yung mga plastic na buhaya ng mababang kapulungan. Why? Matindi talaga ang impunity sa Pilipinas. Bakit? Wala nang pakialam itong lintik na administrasyon na ito sa isinisigaw ng taong bayan. Wala silang pakialam. Ganun lang kasimple yan. Mga hudas!